punta naman po tayo dito naman po sa next topic po natin na kung saan mga kababayan, usap-usapan po ito daw pong pagpapalit ng liderato kahapon pa dyan daw po sa Senado dapat kanina na hindi naman nagtagumpay mga kababayan dahil nga walang sapat na bilang etong minority. At etong si Robin Padilla mga kababayan at saka itong si Senator Bongo, wala na pong ganang bumoto para patalsikin etong si Tito Sen. So ngayon eto pakinggan po natin. Muling umuugong ang posibilidad na magpalit na naman ng liderato sa Senado. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mian Los Baños. Mian, saan galing ang bali-balitang yan at anong sabi ng mga senador tungkol dito? Jiggy, nitong weekend lang umugong ang bali-balita ng posibilidad ng pagpapalit ng liderato muli dito sa Senado. Kaya nakausap ko kanina si Senate President Tito Soto at tinanong ko siya tungkol dyan. At anya, wala naman daw kumakausap sa kanya mga senador o kahit sino mang senador na nagsasabing gusto siyang patalsikin o pababain sa pwesto. Gayunman, tsaka mga kababayan, take note, mahirap patalsikin tong si Tito Sen. Dahil ang dami po nitong nagawa mga kababayan. At saka kung titingnan nyo, nasa magandang direksyon ngayon ang Senado. Lalo na, at ito pong si Tito Sen bilang Senate President ng Senado, mas sinusunod po niya ang sinasabi ng konstitusyon ng saligang batas kaysa sumunod sa sinasabi ng ilang mga politiko, mga kababayan. Di ba nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagagawa niyang kontrolin mga kababayan yung mga sitwasyon. Pero sa panahon po kasi ni Tito Sen, talagang mas sinusunod niya yung sinasabi ng saligang batas kaysa po yung sinasabi ng iba mga politiko. At saka ang isa pa dyan, mga kababayan, mahirap magkaroon ng insertion ngayon yung ilang mga ganid na senador buhat nung napaupo bilang Senate President etong si Tito Sen. Kasi nga, kung iisipin po talaga natin mga kababayan, bantay sarado po ni Tito Sen. Yung mga nangyayari at galawan dyan po sa Senado, ayaw niya na may makakalusot na mga insertion na mga kasamahan po niyang senador. Sa madalit salita, mahigpit etong si Tito Sen mga kababayan pagdating po sa pagbabantay, lalo na sa mga insertion na ganyan. Anyway, tuloy pa natin. Aminado ang leader ng Senado na si Senate President Soto na posibleng may ilang mga senador na hindi gusto o may hindi masaya sa kanyang liderato. At ano ba ang pwedeng dahilan dyan, Jiggy? Posible daw na yung balasahan sa komite. Kung matatandaan mo, Jiggy. Saka kung matatandaan nyo, di ba natanggal si Amy Marcos at pinalitan siya ni Senator Erwin Tulfo bilang chairman ng Foreign Relation. Kasi nga naman mga kababayan, maliwanag naman, ito in my personal opinion ko lamang po ito. Maliwanag naman, nakita nyo kung saan kumikiling. Ito pong si Senator Amy, kaysa kilingan yung sarili po nating bansa, mas kumikiling siya sa interes ng mga Chinese official. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. Nag-report ako sa iyo last week tungkol doon sa naging desisyon ng mayorya na palitan ni Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations. Bakit? Dahil major committee ang Senate Committee on Foreign Relations. Kaya dapat daw mapunta yan sa miyembro ng majority bloc. Pero si Senator Amy kasi ay pagkakaalam nga natin, matagal na siyang miyembro ng minority bloc. Pero sabi ni Senate President Soto, kumpiyansa naman siya at base sa kanya pakikipag-usap sa kanya mga colleagues dito sa Senado, solid ang suporta sa kanya ng majority bloc. At saka mahirap talagang palitan yung Senate President na may magandang direksyon. Sino ipapalit nyo dyan? Si Alan Peter Cayetano? Sino ipapalit nyo? Si Amy Marcos? Di lalo na nagkagulo ang Senado at lalo nang pumunta sa lusak mga kababayan. Buti nga nung hawak ni Chis Escudero yan, nasagip agad ni Tito Sen mga kababayan yung liderato ng Senado. Kaya medyo naging maganda ang tingin ng mga kababayang Pilipino po natin. Tapos ngayon kung ilalagay nyo si Cayetano o kaya si Senator Amy, ano na lang mangyayari sa Senado niyan? Diba? Anyway, tuloy pa natin. Hindi nga raw niya kailangan na magsagawa ng loyalty check dahil lagi rin naman niya nakakausap sa chat group yung kanya mga kasamahan dito sa Senado. Pero Jiggy, ano man daw ang mangyari, handa si Senate President Soto. Pakinggan natin ang bahagi ng kanyang pahayag. Kung tatanungin mo ako, ano bang iniisip ko na maaaring hindi natutuwa ang ilan sa mga kasama, baka dahil mahigpit ako. Mahigpit ako sa insertion sa budget. Pero may nagparamdam SP na hindi masaya sa liderato ninyo? Hindi, wala naman. Wala naman nakakarating sa akin. Diba?
Maliwanag yung sinabi ni Senate President Tito Soto, mahigpit siya pagdating sa mga insertion, mga kababayan. Ayaw niya nang may mga insertion na ganyan. Jiggy, nito lamang weekend, may mga lumabas din na post sa social media, paramdam o tanong na posible nga raw ba na magkaroon na sa kauna-unahang pagkakataon ng unang babaeng Senate President o leader ng Senado. So natanong ko rin Senate President Tito Soto kaugnay niyan, sabi niya marami siyang nababasa sa social media at ang ilan daw dyan, fake news. Jiggy? At mayan, ikaw dyan, insider ka na talaga dyan. Tingin ba may sapat na numero para mapalitan si SP Soto? Malabo yan. Na-interview namin mismo, Jiggy, sa Senate Minority Leader Alan Cayetano at siya mismo nagsabi, walang numero Wala para talaga. patalsikin Senate President Tito Soto. Ilan ba kailangan, Jiggy? 13. 13 at pataas o mas marami sa 13 ang kailangan para makapagpatalsik or makapagpalit ka ng liderato dito sa Senado. And so, Kung titingnan nyo, mga kababayan, may mga bali-balita na itong si Bongo at itong si Robin Padilla, ayaw na makiisa sa mga butuhan na yan kasi ayaw na nilang palitan ito pong si Tito Sen. Kasi nga naman, siguro para sa kanila, maganda na itong pamumuno ni Tito Sen at maganda na po yung pinupuntahan ng Senado ngayon. Ano po kasi, di ba, pamula dun sa galit na galit ang mamamayang Pilipino sa Senado kasi nga dahil dun sa mga kapalpakan ni Chis Escudero, ngayon kung mapapansin po ninyo, medyo gumaganda na ang tingin ng mga kababayang Pilipino po natin diyan po sa Senado. Kaya nga para sa akin mga kababayan, in my personal opinion, much better talaga na si Tito Sen, ang Senate President. At least alam natin na ang Senado ay ligtas sa kamay ng mga senador na abusado. Ano po alam niyo yung abusado? Di yung mga mahihilig sa insertion dyan, pag si Tito Sen po nakaupo, at least kahit papaano, secure ang pera ng mamamayang Pilipino. Anyway, tuloy pa natin. so far, wala raw ganyang numero. Gayunman, kinumpirma ni Senator Alan Cayetano na tuloy-tuloy ang pag-uusap at discussions ng minority bloc na may malaking numero, Jiggy, siyam sila. At pinag-uusapan kung kaugnay sa direksyon na tinatahak ngayon ng Senado, kamusta ba ang liderato, masaya pa ba sila o hindi. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. It's rumors until it's there, di ba? There's always discussion. There are people happy of our direction, people na hindi happy sa direction. Ako personally, I think everyone's campaigning instead of governing. So it's really, do you get 13 people of like minds? But as of today, wala pa yung 13 na yan, or yung 13 hindi pa. Kasi alam nyo kung bakit wala, syempre si Bato at si Robin ayaw na. Tapos sila, pinipilit nilang kumbinsihin itong si Senator Loren Legarda. Kaso ayaw naman ni Senator Loren Legarda sa Duterte Block, mga kababayan. Ngayon, ang isa pa po dyan, kung mapapansin po ninyo, si Bato de la Rosa nagtatago. Ano po, dahil nga mga kababayan doon sa issue ng kanyang arrest warrant. At buhat noon, hindi na po nagpakita, buhat nung inilabas ni Ombudsman Boying Remulla yung balita na may arrest warrant na, etong si Senator Bato hindi na po nagpakita, etong si Senator Bato de la Rosa. So doon pa lang mga kababayan, makikita at mapapansin nyo na talagang na talagang mahihirapan etong minority na makakuha ng 13 boto para patalsikin etong si Tito Sen. Lalo na at yung iba ay ayaw na maging kabahagi niyan at ayaw na makiisa pa sa mga balak nitong sina Cayetano na patalsikin yung nakaupong Senate President. Anyway, tuloy pa natin. Present. Yung ibang mga senador, anong reaksyon dito sa usaping ito? Jiggy, si Senator Erwin Tulfo, yung sinasabing papalit kay Senator Amy Marcos bilang chairman ng Senate Committee on Foreign Relations, sinasabi niya wala siyang nakikitang dahilan bakit kailangan magpalit ng liderato ang Senado sa pagkakataong ito. Natanong din namin kanina si Senator Risa Hontiveros, Senator Jave Ejercito na parehas na member ng majority bloc. Tinanong namin, meron bang nangangampanya o kumausap sa kanila para magpalit ng liderato? Ang sagot nila, wala. Habang si Senate President Pro Tempore Ping Lacson, nakasanggang dikit na Senate President Tito Soto, sinalag yung mga
palitan ng kudeta at tinawag nga niya na chismis lang yan at inihalin tulad sa isang continuing crime nga raw, yung mga threats ng pagpapalit ng Senate President. Yan muna ang latest mula dito sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Men Los Baños. So yan yung mga bali-balita kasi mga kababayan na magkakaroon ng panibagong rigudon. Diyan po sa Senado, mapapalitan. Ito pong si Tito Sen. Pero wala naman pong katotohanan yan kasi nga, bukod po sa walang katotohanan nga yan at fake news lamang, maliwanag din naman mga kababayan na walang sapat na bilang. Mismong nanggaling na po kay Cayetano yan, na wala po silang sapat na bilang para isakatuparan o gawin niyang pagpapatalsik na yan kay Tito Sen. At saka ano pong rason? Anong rason para gusto nilang patalsikin itong si Tito Sen? Alam naman po natin mga kababayan, wait lang, yan. Alam naman po natin mga kababayan na ito pong si Tito Sen, talagang ang sinusunod niya ang konstitusyon at ayaw niya ng mga insertion na ganyan. So ngayon, alam nyo na kung bakit gustong patalsikin ng iba si Tito Sen kasi nga, hindi nila magawa yung pangungulimbat nila kapag ka naandya dyan. Ito pong si Tito Sen. At saka ang isa pa dyan mga kababayan, talagang mahigpit itong si Tito Sen pagdating po sa mga insertion at ibang mga gawain dyan po sa Senado, lalo na kung may kinalaman po yan sa mga kababayang Pilipino po natin. So kayo, ano po masasabi ninyo hingil po dyan sa issue mga kababayan ng balak nila na pagpapatalsik dyan po kay Tito Sen? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dyan. At ngayon, Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga. Pegador, wala kang kawala. Pegador, kayo ay maganda. Pegador, galit sa masama. Pegador, ang sa inyo bebenga.